titingnan nyo sa pagbili ng lupa kung sino yung may-ari. At kung hindi siya yung may-ari, hanapan natin siya ng dokumento na magpapatunay na meron siyang otoridad na magbenta. Kung hindi, magduda-duda ka ng konti. Magtanong-tanong ka ng konti. Diba? Tama, Kasi hindi pwede na para na tayo bumibili ng candy kapag bibili tayo ng lupa o bibili tayo ng pantalon. Kasi hindi siya mura. Obligasyon mo siya na tiyakin mo na yung binibili mo ay binibili mo talaga sa may-ari. Tatandaan nyo bilang isang owner ng property, we all have the rights, no? The right to enjoy, the right to possess, the right to dispose, and many other things. But eventually, responsibilidad mo bilang isang may-ari na siguraduhin na walang tumitirang iba sa property mo. Akala ng maraming mga Pilipino, kapag nagbabayad ka ng amilyar, ikaw na ang may-ari. No? Ang pagbabayad po ng amilyar, mga kaibigan, ay hindi patunay na ikaw ang may-ari. Nag-iisa lamang ang makapagsasabi na ikaw ay may-ari. Titulo ng lupa. Kahit na pera mo yung pinangbabayad ng amilyar ng property na ito, no? Hindi ito mag-a-amount para ikaw ay maging may-ari ng lupa. Hello! Welcome to 7th episode of Treehouse Podcast. I'm Kowi. And I'm Sir Bong. And I'm Cheat. And today, ayan, meron na naman tayong panibago at pampito na natin to. Pero medyo tapos na tayo sa mga influencers na kausap natin today, and moving forward, we'll be making it specific about real estate, law and land, at napaka-special ng bisita natin today. Our friend and of course, our lawyer, legal counsel, Mr. Aloy Renz P. Santos. Yan. Alam na natin siya na, actually, friend namin talaga, friend pa ng family ko yung mami niya. So, it's sobrang malapit talaga sa puso namin to. Kaya, napakalaki namin na na-invite na. Relax lang tayo, Pero, attorney, yalaw na kita, introduce yourself para sa mga nanonood naman sa Treehouse. Right, so magandang araw sa Treehouse at magandang araw sa ating mga tagapagsubaybay. Isang karangalan na ako ay nandito ngayon para magbigay ng kaalaman patungkol sa batas. Ang pangalan ko ay Aloy Santos, maaari niyo akong tawaging Aloy, at nandito ako bilang isang educator at the same time lawyer. So nagtuturo ako sa iba't ibang pamantasan dito sa Pilipinas, at ako din ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang human rights lawyer sa Commission on Human Rights. Pero nandito ako bilang isang educator at kaibigan ng aking mga kasama dito na sina Kowi, si Cheat at si Boss Bong. Yes! Uy, sobrang thank you, attorney, sa pagpapaunlak sa amin na makapunta ka dito. We know you're very, very busy. Pero, syempre, marami kaming questions at yung ibang nanonood pa sa amin. So, we take that as an opportunity para ma-educate din natin ang karamihan. Kasi, a lot of our messages sa TikTok tsaka sa Facebook is coming sa mga, hindi ko alam kung mga experiences nila yon, pero at least we can shed some light. Kasi parang feeling or tingin namin, ikaw lang ang makakasagot nun. But we'll go right there. Pero thank you kasi you've mentioned na kasi madaming implications or madami kasing pangit na generalizations about sa human rights. Right. Especially dun sa mga questions na binabato sa amin. But we're going to get there. Pero sobrang in general lang kasi I know there are some complications na bakit nangyayari to. Pero at least mapakita natin sa karamihan kung bakit ba minsan nangyayari yon. So, ayun. So, thank you again. You wanna say something? Well, walang anuman. Oo. Wala naman sa actually karangalan niya na maimbitahan ako dito. At napakasaya kasi makakapagbahagi tayo ng kaalaman. Bilang isang abogado, ang purpose naman talaga ng batas ay para maunawaan ng mga tao kung ano bang nilalaman nito. So, lahat ng platform, lahat ng avenue na meron tayo, kailangan talagang sinusulit natin ito para magbigay kaalaman sa ating mga kababayan, sa ating mga kliyente, sa ating mga kapatid o kaibigan, para alam nila kung paano ang gagawin. Tama. Dahil iba ang may alam, no? Lalo na kapag sa batas maalam ka, less likely na ikaw ay mapapahamak, less likely na ikaw ay matatake advantage of, 'di ba? At less likely na magkakaroon ka ng maling desisyon.
So, Tama. kaya congratulations sa inyong tatlo kasi Ay, meron kayong ganitong plataforma, hindi Thank you. lamang para sa inyong mga kliyente, kundi para sa ating mga kababayan na malaman nila kung ano ba ang kanilang karapatan, ano ba ang kanilang obligasyon, at ano ba talaga ang mga batas na nagpoprotekta para sa kanila. Oo, tama. Haba. Pero tama laging on point naman lahat ng sinabi ni attorney, kaya naisipan ko talaga siya agad talaga pumasok sa naimbitahan natin to si attorney. Actually, ang dami nating binabasa before dun sa mga unang podcast natin. Kailangan meron din silang learner dun sa ano na yun. Oo, mayroon din silang learnings na makukuha din sa atin. So, ikaw Ma'am Chit, ano masasabi mo kay attorney Aloy? Thank you. Actually, Lang tayo. swerte talaga tayo kasi sobrang busy. Hindi natin alam talaga kung kailan siya pwede. Clarify ko nga this year. Kasi mama. Pero okay lang yun. Okay lang yun, Kamustahin naiintindihan din naman. muna natin kasi siya. Katulad niyan, ano ba yung mga recent ongoings with your life para Right. ano ba yung kadalasan na kinabibisihan mo, attorney? Salamat sa pangangamusta, no? Mabuti naman ang aking kalagayan. Una, syempre abala tayo sa trabaho natin sa komisyon bilang isa sa mga abogado. Ang hawak namin ay ang buong Gitnang Luzon. So lahat ng problema sa 7 probinsya ng Gitnang Luzon at may kinalaman sa paglabag sa karapatang pantao, yun ang aming tinatrabaho. Siguro mabanggit ko na lang din, no? Though hindi ako opisyal na nandito bilang kinatawan ng komisyon, pero kung meron kayong mga katanungan pagdating sa karapatang pantao, meron sariling Facebook page ang Commission on Human Rights. Ang Commission on Human Rights Ano Region nyo 3. agad? So, meron din kaming pagkakataon para sa mas mapalapit ang mga serbisyo namin sa tao. Meron kami tinatawag na Mismo app. So, downloadable ito. So, kung kailangan nyo ng mga kasagutan sa inyong mga agam-agam o legal na Mismo katanungan, app? pwede kayong mag-download ng Mismo app at doon nyo ilagay ang katanungan para merong mga abogadong sasagot nito o investigador. So, isa yun sa aking pinagkakabalahan. Bukod dito, kagaya na nabanggit ko kanina, ako ay isang educator. Nagtuturo ako sa iba't ibang pamantasan ng iba't ibang mga subject na may kinalaman sa batas. Nandiyan sa accountancy, sa legal management, criminology, and even sa law school. So, ang naging advocacy talaga natin ay magbahagi ng kaalaman. Tama. Kaya kinikilala natin ang lahat ng mga sektor na nagbibigay ng tulong para mas mapalawak ang kaalaman ng tao. At Tama. iilan lamang ang mga business sector na merong ganitong advokasya. Kaya salamat sa inyo kasi meron kayong ganitong plataforma para isulong natin ang kaalaman ng tao pagdating sa batas. Yes, syempre naman kasi ayaw naman natin. Tulala ako kay attorney. Magaling, no? At yun yung ginagawa na kasi nakita ko may posting ka about dun sa yung nagtuturo ka sa school or universities, no? Kasama yun pa rin sa ginagawa ninyo, no? Kaya pala busy-busy ka. No? Naintindihan ko na to. Hindi ba kami nagtatanong? Hindi natin sa mga hilap talaga. Sa sobrang daming schedule, kakamali-mali. Yung Thursday, nag-Saturday. Okay lang yun. At least ang importante, nandito siya ngayon para samahan tayo sa mga ilan lang katanungan natin. At congratulations pala ha. Parang pupunta ka yata sa India this month. Kaya hinarang talaga namin agad. Buti na lang. Ilang weeks ka dun. Ako ay pupunta sa India sa pangalawang pagkakataon dahil tayo ay nayayahan bilang maging tagapagsalita sa isang international forensic conference. So may Forensic kinalaman naman conference. ito sa mga forensic science. So Oo. on how to investigate a crime, no, ano ba yung mga developments pagdating sa pag-i-investigate. So, yun, karangalan din natin ito para at least no, mas mapalawak ang ating kaalaman pagdating sa forensic science at magbigay ng sarili nating karanasan ukol dito. So, I'll be staying in India for 2 weeks. No? So, sana, buti nga, nakaabot. Talagang Buti hinarang na nakaabot, namin no? na doon. Kinakabahan ako baka makapunta ka na India. Baka sumunod Baka kami dun sabihin eh. kami. Doon tayo mag-podcast. Ano? Buti nakaabot. Magmekos-mekos tayo doon. So, ayun, at para din sa karagdagan, si attorney din talaga ang tumutulong sa amin para guided din tayo by law, as you mentioned. Kasi ang daming misconception lalo about land or lalo about sa pakikipag-deal with people. So, syempre, andito yung ating attorney para mag-help din. At mas maganda kasi bilang kaibigan, iba talaga yung care, no? Tama. Pag no? So, May puso.
Oo. Kasi advocacy natin na lalo na kung may mga malalapit na tao sa atin na nagsisimula ng kanilang mga business, ng kanilang mga ventures, diba, na mailagay ito sa tama. Yes. No, naging abogado ka naman para at least tulungan mo yung malalapit sa iyo na lahat ng kanilang mga proseso, lahat ng kanilang ginagawa ay compliance sa lahat ng mga batas, Tama. 'di ba? So, yun yung ating personal na advokasya, yung tulungan ng ating malalapit na kaibigan na nagsisimula ng business na masigurado natin na una, wala silang nalalabag na batas. Tama. Pangalawa, lahat ng kanilang structure ay naka-align sa batas. Tama. Pangatlo, mabuti ang kanilang pakikitungo sa kanilang mga empleyado. Tama. Diba? Kasi kapag Importante mahal ng yan. mga employers ang kanilang mga empleyado, ang mga empleyado din, 'di ba? Mas masipag, mas produktibo, at mas nakikita din natin yung pagpapahalaga nila sa business natin. So, Tama. yun yung ating advokasya na lahat sana ng ating mga kaibigan na within our circle at least, no, mapaunlad natin at masigurado natin na sila ay walang nalalabag na batas. Tama. At nagiging mas progresibo sila dahil sa pagsunod sa mga batas. Oo, tama. At siya din ang gumagawa ngayon ng organizational Chart. chart ba? Or organizational structure. Kaya nga lang kung makatulong naka-align talaga. Kasi kung kami, gawa ng isa, gawa ng lahat eh. Pero Yes. ngayon, masaya, pero in the long run, it's not sustainable eh, no? Kasi syempre, kung yung isang tao is gumagawa ng lahat, at least, dito, pag naka-align sila kung ano yung talagang dapat gawin nila, Kung ano yung nakaano sa Oo. kanila assign. Tama. Though ito ay off-topic, no? Kagaya na nabanggit natin, iilan lang kasi sa mga businesses na meron ngayon, yung nakakaalam na kailangan meron palang Committee on the Quorum and Investigation pagdating sa sexual harassment. So, ito yung mga advokasya natin na gusto natin na sana lahat ng mga kaibigan natin na nagsisimula ng business, lalo na kung sila ay meron mga empleyado, masigurado natin na meron silang mga ganito. No, para Tama. ang kanilang empleyado at sila mismo ay protektado. So Oo. siguro ito yung mga susunod na topic na magandang i-discuss, di ba? Example, Oo. attorney, paano pag feeling nung client sila yung hinaharas, yung pala ang kinaharas nila yung office na. Well, pag ganitong mga sitwasyon, ang una nakikita talaga, ebidensya. Ang Correct. mangungusap naman talaga ay ebidensya. Ebidensya. Hard Kung may evidence. kontrata sa pagitan ng mga dalawang partido, ang kontrata ang gagalangin. Tama. Lalo't higit, dapat ang kontrata ay walang nalalabag sa batas. Oo. No? Dahil ang kontrata ay ang batas sa pagitan ng dalawang partido. Oo. Pero hindi pwede magkaroon ng probisyon ng isang kontrata na salungat sa sinasabi ng batas. Kung merong ito, syempre ito ay walang bisa. Tama. Ano? So yun yung una natin titignan. Pangalawa, kagaya na nabanggit ko, ebidensya. No? Tama. Sino ba ang nagsimula? Paano ba nagsimula? No? Yan. At sino ang magpapatunay? Kaya maganda din na sa bawat mga establishment mayroong mga may CCTV system para protektado hindi lamang yung employer kundi yung mga nagpupunta bumibisita dito. Tama. So, isa yun sa ating matibay na ebidensya na nakikita kasi hindi naman nagsisinungaling ang isang object evidence, no? At lahat Sobra. naman, siguro ito maganda rin ipaliwanag sa kanila na hindi porket meron tayong CCTV footage, no, wala na mag-authenticate. Subject ito to authentication at Correct. merong tao na magpapatunay na hindi to altered, hindi to edited, no, hindi to kinot, no. So lahat ito ay ipapakita sa korte. Ano ba ang scope ng pag sinabing harassment? Ano-ano yung nakakasakot? Ano yung ground, doon? Ano yung ground niya? pinakaano nun? Oh. Sa konsepto ng isang business, no? Pag sinabing harassment, talagang papasok dito yung sexual harassment. Kasi merong mga batas katulad na lamang ng Anti-Sexual Harassment Act of 1995 at Republic Act 11313 o mas kilala sa Safe Spaces Act. Dito pumapasok yung sexual harassment, no? Kapag sa Anti-Sexual Harassment Act, ang tinitingnan talaga dito ay yung kung sino ba yung mataas, no? Kung sino yung merong kapangyarihan, merong tinatawag na moral ascendancy, influence, and authority. Kapag sila yung nang-harass doon sa kanilang empleyado, no? Sila ay mananagot sa Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Tama. Samantala, sa Republic Act 11313 o sa tinatawag na Anti-Safe Spaces Act, sa tinatawag na Safe Spaces Act, dito naman, wala tinitingnan kung ano yung katayuan. No? Kahit sino, ako, empleyado mo, ikaw ay employer, binastos kita, pwede mo akong ireklamo.
Tama. No? Kung ikaw naman, kayong dalawa, parehas kayong partner ng Treehouse, for example, kayo mismo nagkabastusan, no? Nabastos ka, pwede kayong magreklamo, no? So yun yung sinasabi ng Safe Spaces Act, no? It is gender neutral, it is status neutral, no? So pwede tayong humingi ng proteksyon sa ilalim ng batas na ito. Pero yung mga harassment pagdating sa Kliyente ng haras. kunyari, merong mga kliyente tayo na namura tayo, kunyari may mga kliyente tayo na nasaktan tayo bigla, no? Iba namang mga batas ang sumasaklaw dito, no? Pero tatandaan natin na merong isang desisyon ng korte pagdating sa pagmumura, no? Yung sinasabi natin na PI, for example, no? Merong isang desisyon ng korte pero ito ay nakakonteksto doon sa sitwasyon na nandoon sa desisyon ng korte, no? Pero sinasabi dito na bahagi ng kulturang Pilipino at some point, no? Yung Pagmumura. kultura na ito, no? Parang gano'n, no? Kasi Pero minsan expression na siya. most likely ganyan yung naging justification doon sa nasabing desisyon ng korte. Okay. Pero ito ay nakapaloob sa konteksto pa din. Ano pa rin ba yung konteksto? Diba? Depende pa rin sa pangyayari. So case to case basis siya. So kaya kailangan makikita natin buo yung kwento. 'Di ba? Pag magkakaso ka, pag magsasampa ka ng reklamo, kailangan buo yung kwento mo para masigurado ng abogado kung sino man titingin dito kung ano ba yung nararapat na isang pangkaso. Tama. No? At mailalatag natin kung ano ba yung mga posibleng defense, no, nung kabilang partido doon sa sinasabi mong reklamo. So yun yung inaaral natin. So case to case basis siya. So ang lagi nyo lang iisipin, no, na kapag ikaw ay na-offend, nasaktan, no? Kung ikaw ay naharas sa tingin mo, hahanapan natin 'yan kung ano ba yung batas na ilabag. No, kung physical, kung ikaw ba ay sinaktan physical, pwede tayo magsampa ng physical injuries. So, depende kung ito ba ay depende kung gaano kalalim o katindi yung sakit na ano mo, no, na naranasan mo, no? So pwedeng slight physical injuries, less serious physical injuries, or serious physical injuries. Kung ano naman, kung sa pagsasabi naman ng or pagbumura naman sa iyo, no, or paninirang puri naman sa iyo, no, pwede naman tayo magsampa ng oral defamation, pwede tayo magsampa ng slander, no? Kung ito naman ay denied sa Facebook, no, o siniraan tayo on Facebook, pwede tayo magsampa ng cyber libel. So, Mas Bong, napatingin ka kay attorney. Kasi attorney, di ba? Parang Kasi yung kaibigan ko, gano'n, di ba? Pero ang sabi sa authority, ang cyber libel daw, hindi gano'n katulin, may proseso. Lalo't dami account yung ginagamit. Isang challenge talaga sa atin dito sa Pilipinas ang pagkakaroon ng di ba sa forensic science tayo, isang challenge talaga sa atin yung advancement ng technology natin in terms of crime investigation. Pagdating sa mga cyber crimes, dalawang institusyon lamang so far ang merong teknolohiya para alamin, tukuyin ang kinalaman o pinagmulan ng mga krimen na ito. No, we have the PNP and then the NBI. So meron tayong PNP Cybercrime Division at meron din ng NBI. So sila yung meron technology para alamin kung paano maiimbestigahan, kung paano matutukoy kung nasaan. Pero napakahirap kasi hindi rin ganun ka-advance ang technology na meron tayo. Yun nga susunod ko yung katanong. Kasi gaano ka-advance yung technology? Kasi pag hindi advance yung technology na gagamitin nila, hindi tayo sure kung accurate yun. Di ba? Sorry. Tapos ano pa, hindi sila nag-aalat ba sila ng budget para sa investigation na ganyan? Marami ng mga advokasya para pataasin ang kalidad ng teknolohiya na meron tayo sa kasalukuyan. I think ang PNP at NBI patuloy sila sa paglalabi na magkaroon ng mas advanced sa technology para masugpo ang mga cybercrimes, no? So hopefully, no, sa mga susunod na panahon, mas makita natin yung improvement nito, no? Pero nalalaman ko yung frustrations ng maraming mga Pilipino kasi kahit sino ngayon, di ba, pwedeng gumawa ng account, no? Basta meron kang email address or meron kang mobile number. Mabuti na lamang, di ba, meron na tayong SIM card registration. At least doon man lang, makikita natin, no, kung paano magagamit ito sa pagsugpo o sa pag-prevent ng mga crimes. Gayon din, di ba, nagsimula na rin tayo na magkaroon ng national ID. Tama. No? Pero lahat ng mga ito ay kailangan
protektado para ng ating identity at privacy. Okay. So, Yes. mayroong balanse, no, sa pagitan ng mga batas na ito na Tama. kailangan ang pribadong buhay, ang pagkakakilanlang, ang identity ng isang tao ay hindi mayuyurakan o mababaliwala o malalabag, no? Tama. Sa pagkakaroon ng mga o pagsasagawa ng mga investigasyon na ito. So yun yung ating yun yung challenge din, no, kung paano ma-maintain yung balance, no, Oh. na we respect the right to privacy of this person, and then we also seek for justice, no, pagdating sa ating mga usapin sa cybercrime. Ang layo na nang narating ng Oo nga. diskusyon na ito, Grabe, no? wala pong 5 minutes. Meron na ba? Hindi, saka hindi. Speaking of privacy, kunyari, mabalik tayo sa lupa. Speaking of privacy, yung nabanggit mo kanina, habang wala tayo, kailangan may responsibilidad ang may-ari owner. Kasi, Dadating tayo dyan, Ma'am Chi. Siyempre yan muna nating i-ano sa elaborate attorney. muna Pero natin. siyempre, ang pinaka tumbok naman natin is yun nga, yung na-consult na namin sa'yo na, di ba, we have a lot of questions din kasi talaga when it comes sa properties. Pero tignan mo, di ba, ang dami na natin agad na discuss kasi ang lawak, no? Grabe, Lawak talaga, nagulat din ako sobrang daming dapat din alamin ng mga, hindi naman alamin, pero at least they have an idea how they are going to deal with it. Katulad niyan, di ba? Tamo, dami na natin natutunan, Safe Spaces Act, ano yun? Sexual harassment. Oo, sexual harassment. Tapos yan pang mga yung sa cyberbullying. Ang dami na, ang bilis Wait lang. Wait lang, attorney. Relax ka lang. I know you have a lot of things in, or Yes. you have At a sana lot of, sa mga susunod na episodes, no, ito yung mga makita natin, ito yung mga pag-usapan natin. Tingnan natin kung paano ba tayo makakatulong, no, sa mga nagsisimula ng business, sa mga bibili ng lupa. Yan. Ano ba yung mga dapat nilang i-consider? No? Tama. Ano yung mga bagay na dapat isaalang-alang para masigurado nila na sila ay protektado. Correct. ano nga ba, attorney, sa lupa? Sa lupa, ang unang-una dapat i-consider, nasasagutin ko lang very quickly, ay of course, titulo. No? Yes, of course. Sino ang may-ari? No? Huwag kayong bibili sa taong hindi naman yung may-ari. Oh, Unless tama. otherwise na mayroong dokumento na nagpapatunay na siya ay otorisado na magbenta ng property ng may-ari. Ito yung special Tama. power of Ito attorney. yung tinatawag na special power of attorney or yung iba ginagawa nila ng authority to sell. Diba? Oh, Merong okay. ganun mga Tama, dokumento tama. tayo Tama, nakikita. tama. So, pero sa katunayan, ito ay nagbibigay lamang ng authority, no, kaya siya tinawag na special Authority. power of attorney or authority to sell, nagbibigay ito ng kapangyarihan sa isang tao na magbenta ng lupa na hindi naman sa kanya. Oo. Or gumawa ng isang bagay na hindi naman talaga siya yung merong unang responsibilidad o merong obligasyon. So, yan yung una nyo i-consider. Titingnan nyo sa pagbili ng lupa kung sino yung may-ari. No? Okay. At kung hindi siya yung may-ari, hanapan na rin siya ng dokumento na magpapatunay na meron siyang otoridad na magbenta. Okay. Kung hindi, magduda-duda ka ng konti. Magtanong-tanong ka ng konti. Diba? Tama, oo, Kasi oo. hindi pwede na para na tayo bumibili ng candy kapag bibili tayo ng lupa o bibili tayo ng pantalon. Kasi Oo. hindi siya mura. Tama. Pangalawa, obligasyon mo siya na malaman na tiyakin mo na yung binibili mo ay binibili mo talaga sa may-ari. No? Obligasyon yan ng bumibili. No? So yun yung gusto kong unang bigyang diin sa pag-usap natin na ito. Ano ang difference ng license to sell at saka SPA para lang sa kaalaman ng iba? Ganito po, no? Basically, authority to sell man yan, special power of attorney man yan, ang mangungusap pa rin dyan kung ano yung provision doon sa mga dokumentong ito. Ano ba yung nakasaad? Yun yung titignan natin, no? Mag-iba-iba man ang title ng document, no? Ang titignan natin, ang babasahin natin, meron ba siyang otoridad? Meron ba siyang kapangyarihan na magbenta ng property ng ibang tao? Meron kasi kami may mga SPA na kami, hindi pa naniniwala yun na iba. Pero kasi pag-iisipin mo, kasi company na tayo eh. I mean, we have a structure na Oo nga, pwede nila nung unang-una pa panghawakan. natin. Pero nung nagbibigay tayo ng SPA, ayaw nilang maniwala, di ba? Actually, hindi naman tayo nagbibigay ng SPA ngayon. Between to sell at Oo, to buy. yun Kasi na. company na nga tayo. Company na tayo. Oo. Kaya lang yung iba talaga, makulit. Humihingi talaga sila ng mga copy. Right. Eh, tsaka right ano naman yung din diversity yun, of eh, diba? TikTok at
Google. Tama naman yun, no? Mainam, at tandaan Na natin, makulit no? sila. Mainam na nagtatanong ang isang tao. Correct. No? Mainam na nagtatanong, inaalam niya kung gaano ba kalehitimo ang transaksyon na papasukin niya. Ibig sabihin nito, interesado siya. Yes, Diba? correct. Ibig sabihin nito, maganda yung property na ino-offer natin. Ibig sabihin nito na posibleng maging kliyente nyo siya. Oo, Diba? tama, So, tama. lagi na pag may nagtatanong, mas makita natin ito na positibo, no? At kung wala talagang tayong tinatawag na mali, 'di ba? Ano naman ang ibigay at ipakita natin lahat ng dokumentong hinahawak niya. Yes, So, tama naman. at dito sa Treehouse, sigurado ako na Naka-open lahat, naman 'di sa ba, amin ng yan. dokumento ay pwede nilang masilip, no? May copy naman sila, oo, ang yung nagbebenta ginagawa ng natin. lupa, no, ay merong responsibilidad na patunayan na siya ay may karapatan magbenta ng lupa. Yes, tama. So, yan yung una yung sisiguraduhin, no? At kung hindi kayo masigurado, lumapit kayo sa Treehouse, no? Segue, no? Okay. Okay. Thank you, attorney, sa trust din naman sa amin. Siguro talagang yung build of confidence din because sabi ko nga, parehong family magkakilala naman na ever since. So, hindi naman big deal yon. Pero thank you. So, ayun, kaya eto, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Isa sa reason bakit talagang naisipan ka namin invite sa napaka-busy mong schedule is we have a lot of TikToks, di ba yung parang questions yes. na na-open, may right daw ba ang mga squatters na i-claim yung land in the first place, squatter nga sila, they don't own the land, tumira lang sila doon in 10 years, nagkaroon na ng anak, ng apo, ng kaapu-apuhan, and then here's Doon na kami the nabuhay. property owner. Exactly. Biglang may nagpakilalang, ako yung owner nito, umalis na kayo. Siyempre, doon sa question na yon, I had my own opinion about it. I'm not an attorney, paulit-ulit ako sa TikTok namin or sa Facebook. Hindi kami attorney or anything, but we have the right for opinion naman. Opinion lang naman namin yon. Pero it opened up a new question na, so si squatter ba ay pwedeng angkinin ng land bigla? Or what can you say about it? Okay, no, napakaganda nung tanong, no? Balangkasin natin yung tanong, no? Una, siguro para lang sa purpose ng podcast na ito, ay bilang human rights advocate, Correct. at bilang isang tao, siguro maaari natin silang tawagin na mga informal settlers or illegal settlers, Yes, no? okay. So, nakita ko yung ibang mga diskusyon na bakit pa silang tatawagin na illegal settlers or informal settlers, sila daw ay squatters, period. Sabi ng maraming mga nagko-komento, no? Bilang isang tao, bilang isang mabuting tao, no? Yun, Wala yun ang namang term. masama kung bibigyan natin ng dignidad ang kapwa nating Pilipino. Yes. Diba? So, kahit simpleng pamamaraan ng tamang pagtawag, no? Na hindi natin sila tawaging squatters, tawagin natin sila informal Formal settlers, settlers. illegal settlers. Nagpapakita ito na tinuturing natin silang may dignidad, no? Correct. Tinuturing natin sila na tao, at nagpapakita ito na tayo din ay nagpapakatao. Tama. No? Siguro, no, para lang matapos yung usapin, no? Ano ba yung tamang tawag, no? Pwede nyo silang tawagin kahit anong gusto nyo. Pero ang tanong dito, nagiging tao ka ba pag tinatawag mo sila ng hindi tama? O yun, Diba? ang ganda. Nagiging Diba? paano ba ito nakakatulong sa'yo? Diba? Dahil refleksyon ng pagkatao mo kung ano ang lumalabas sa bibig mo. Tama. So, dapat wala namang mawawala sa'yo kung gagamitin mo yung tamang termino. Oo, Diba? tama. So, ang tamang termino talaga at ang makataong tawag para sa kanila ay mga informal settlers or illegal settlers at some point. No? Oo. So, bakit napakaraming mga informal settlers sa Pilipinas? Una, kasi laki ng problema natin sa pabahay. No? Yes. So, maraming mga Pilipino na walang bahay. No? Maraming mga Pilipino hindi alam kung saan titira. Tama. No? Pero tandaan natin na bilang isang tao, lahat tayo ay mayroong karapatan sa housing. We have the right to housing, adequate and standard way of living. Correct. Diba? So, problema ito hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa napakaraming bahagi ng mundo. Pero yung ating mga informal settlers, sila ay tao.
no? Oo. At sila ay mayroong karapatang pantao kagaya ng marami sa atin. Mhm. So, at isa sa kanilang mga karapatan ay right to housing. Yes. Na dapat ay natutugunan ng ating pamahalaan. Oo. Diba? Question. Mm. Natutugunan naman yung iba. Kaso, yung ibang nabibigyan, binebenta. Yun lang. Parang ibang usapin Diba? naman na yun. Oo. Ito, Yun lang. hindi ko din naman ito maitatanggi, no? Marami din naman sigurong mga datos na nagpapakita ang NHA na meron talagang National mga Housing. tao na nagbebenta ng na-award sa kanila na bahay. Correct. Tandaan natin na yung mga bahay na ito, yung mga ina-award ng ibang mga ng ating mga ahensya ng gobyerno ay hindi libre. Binabayaran Correct. nila ito sa napakaliit na halaga. Yes. Pero at least sa kanila. Oo, No? Hindi tama. natin may tatanggi yan. Pero siguro ito ay magandang subject ng ibang diskusyon. Mhm, No? tama. Yung mga tao na nagbenta ng in-award sa kanilang bahay. No? Yes. Sa bahagi ng socialized housing program ng gobyerno. Mm. Pero sa madaling salita, kung ikaw ay awardee na or grantee na ng socialized housing programs ng government, hindi ka na makapag-a-avail or mahihirapan ka na makapag-avail ng another socialized housing, sa another socialized housing programs ng government. I-investigate mo yan. Baka, if ever, yung anak naman nila, pakunan nila. Definitely, nagkakaroon ng investigasyon, pero tatandaan natin, isang pamilya, isang bahay dapat. So, kunyari, nakakuha ako dati ng babahay ng gobyerno, nagkaanak ako, at yung anak ko ay nagkaroon ng sariling pamilya, pwede na rin siya maging kwalipikado, no? Doon napakaraming kwalifikasyon para maging grantee ka or awardee ka ng socialized housing programs ng government. Pero, di ba na maganda yung pangako sa atin ng ating Pangulong Marcos, di ba? Na bahay para sa lahat. Kaya nga meron silang pambansang pabahay program ngayon. Oo. So, Gusto nga namin sumali dyan. 40H ba yun? 40H, no? Pero We'll balikin get there. natin, no, yung informal settlers, no? Going back, okay. Problema talaga siya, no? Oo. Pero kung ang tanong natin, maaari bang mapa sa kanila yung lupang Lupa. tinitirhan nila na hindi sa kanila? The answer is absolute no. No. Okay. O yan ha, Mm. meron na pong nagpatotoo at may kredibilidad na sumagot. The answer is absolutely No. No. Hindi Okay. mapapasa kanila yung property. yes. Pero ang tanong, maaari mo ba silang paalisin agad-agad? Maaari mo ba silang hilahin sa Oo. kanilang tinitirhan, no? Oo. Ilak sa kanilang tinitirhan? Makatao ba 'yon? Hindi. Hindi. So hindi siya pwede. Meron Okay. tayong batas na May sinusunod. Oo. time talaga siya. Meron siya tinatawag, siguro mamaya titingnan natin yung mga proseso, no? Mhm. Pero para lang sagutin directly yung question, kung mapapa sa kanila ba ang property na hindi naman sa kanila, kung hindi nila ito bibilhin, definitely hindi. No. No? Okay. Kahit tumira ka dyan ng 30 taon, Yes. 50 taon, Mhm. kung ang property po ay titled, ito ay hindi kailanman mapapasa iyo. Unless otherwise na bilhin mo yung property or manahin mo yung property or sa iba pang pamamaraan para maibenta o maisalin sa iyo. Yes. Pero hindi dahil porket nakatira ka dito sa loob ng napakaraming taon, basta po ang isang property ay titled or nakasakop sa Torrens title, no, hindi ito malilipat sa iyo o hindi ito mapapasa iyo. Okay? Mhm. So ngayon, ang tanong, kasi napanood ko po yung unang episode natin sa Treehouse, no? Maganda yung logic, no? Mhm. Kung paano di naman sinabi ng aking kaibigan dito na papapasa kanila yung property, no? At ang sabi doon, in a sense, no, para mapaalis na lamang sila, babayaran na lamang sila nung owner. Oo. No? In a sense, no, kung gusto mo talaga ng mapayapang buhay, no, mas Correct. mabilis na proseso, no, maganda talaga na meron kang ganyang offer. Yes. 'Di ba? At wala naman nagsasabing batas na bawal mong gawin ito. Correct. No? Tama. Ang sabi ng batas, kunyari po ay merong mga informal settlers sa property na
nakapangalan at nakatitulo sa'yo, Mm. kinakailangan na una, tingnan natin kung gaano na sila katagal na nandoon, no? Kung sila ay nandoon, no, sa loob ng hindi hihigit ng 1 taon, pwede tayo magsampa ng kaso. Anong kaso? Either unlawful detainer or forcible entry. Siguro medyo technical itong mga terminong ito, no? Pero ito naririnig niyong ejectment case. Yes. Ejectment nabanggit case din yan, siya, na no? ejectment case, yes. So, pero ang kondisyon dito, kailangan 1 year, no? Yung period nandun sila ay nakatira or doon sa puling araw na kung saan dinedemand mo na umalis na sila. Correct. So, ano yung unlawful detainer? Unlawful detainer, legal yung pananatili nila sa simula. For example, tenant sila. Okay. Natapos na yung kontrata. Okay. No? So, natapos na yung kontrata, dinedemand mo na i-vacate na nila. Hindi nila binakate. Pwede mo bang i-lock ang apartment? Pwede mo bang alisin lahat ng gamit nila pag wala sila o buksan ang property nila? Hindi yan maaari according to the law. No? Ano yung gagawin mo? Magsampa ka ng unlawful detainer case. Oh, Okay? okay. So, unlawful Pala. detainer case. Oh. Ano naman yung forcible entry? Yung forcible entry, wala kang karapatan na manirahan daan. Oo. Nagtayo ka ng bahay. Oo. No? Yun ang ating isasampa naman na kaso. Okay. No? So, bukod ito sa mga kaso ng trespassing, bukod iba ito pa sa yun, mga iba ano? pa yun, no? Ibang usapin yun. No? Pero kung merong nakatira sa property mo, unang tanong, bakit sila nakapagtayo ng bahay doon sa property yan, mo? maganda. Susunod na tanong, oh. Pangalawa, bakit nahayaan mo na nandoon sila? Tatandaan natin, kagaya na nabanggit kanina ng aking mga kaibigan dito, responsibilidad mo bilang isang owner na pangalagaan din yung property mo. Diba? Responsibilidad mo bilang isang may-ari na siguraduhin na walang tumitirang iba sa property mo. Kaya natutuwa man tayo or natatawa man tayo, I think yun yung tamang termino, no? Natatawa man tayo na doon sa mga malalaking tarpaulin na no trespassing, this is a private property. Correct, Ito ay pamamaraan ng owner na i-insist na ito yung ay right sa kanya. niya. Okay. No? Meron ding ibang mga naunawaan natin, no? Kasi maraming mga may-ari ng lupa na hindi naman doon nakatira or nasa abroad or nasa ibang probinsya, no? Pero responsibilidad nyo, kahit ako, kagaya namin, at dito kami sa Bulacan, kung meron kang property in Batangas, responsibilidad mo na siguraduhin na napapangalagaan mo yung properties na yon. So gumawa, bakuran mo siya, no? Lagyan mo ng signage na no trespassing, this is a private property, no? Magkaroon ka ng neighborhood na magbabantay doon sa property mo na pwedeng tumawag sa'yo o merong pumapasok dito sa property mo, hindi namin alam kung sino at ngayon na namin nakita, may nagtatayo. Kasi iyon ay obligasyon mo. Tama. No? Okay. So, para ito maiwasan yung mga informal settlers. Correct. No? Okay. At hindi rin natin sila mapahirapan eventually. Correct. No? So simula pa lamang, itama na natin yung mga maling gawin nila. Correct. No? Sa pag-i-ensure na ginagawa natin yung obligasyon natin. Tatandaan nyo bilang isang owner ng property, we all have the rights, no? The right to enjoy, the right to possess, the right to dispose, and many other things, no? And many other rights. But eventually, yung mga karapatan natin na ito, may obligasyon din tayo na siguraduhin natin na napapangalagaan natin yung properties natin. Correct. Okay? Okay. So, attorney, gusto lang natin linawin na we're just being neutral, ha? Kasi we have a lot of misconception talaga. So, yung sinasabi ni attorney and ng grupo namin, as much as possible is yung point of view ng mga informal settlers and then yung point of view ng may-ari. So hindi kami nagiging bias dito. We just wanted to we just wanted to make it
clear with them kasi yung iba katulad yan ito pero actually yung ibang tanong dito nasagot mo na eh. Pero yan bakit malalabag sa human rights kung in the first place malinaw naman kung sino ang nasa tama at mali. So I think ang ini-imply nung nag-comment dito is ang tama is yung owner na umalis sila, ang mali is yung informal settler na umalis nga. But then again, nabanggit mo nga na syempre may human rights law din na may pinanghahawakan naman din yung mga tumira doon na the right na magkaroon din syempre ng shelter, di ba? Natitirhan. Pero meron naman tayong batas para umalis doon. Kaya lang syempre, again, sa katulad ng in-explain mo, may proseso. Ano yung isang taon yun, di ba? May bilanggit ka na parang bigyan man lang natin sila ng 1 year para makapaghanda or palugit, ganyan. So, teka, so ang next question ko pala doon, para malinaw lang. So, halimbawa, attorney, 1 year na yung dumaan. So, dito naman tayo sa right naman ni owner. So, nabanggit natin yung right nung nakatira. Halimbawa doon, 1 year na yung dumaan. August 1, August 2024, dapat umalis ka na dyan. Ayaw pa rin umalis. So, yun yung magsasampa tayo ng case na ganito po, para malinaw sa lahat. Maganda yung paglilinaw na ginagawa natin ngayon. Una, gusto kong linawin na hindi natin sinasabi na tama ang manirahan sa hindi sayo. Correct. Unang-una, bawal yon. Labag yun sa batas. Kasi hindi mo property yun. Yes. No, okay. So, hindi namin kinukonsente ang marami mga informal settlers. No? Kasi ito ay hindi tama naaayon sa batas. Yes. Pero marami ng informal settlers. Yan ang katotohanan. No? Maraming informal settlers across the country. Ngayon, meron tayong tinatawag na Urban Development and Housing Act. So, UDHA. Sa UDHA, dito nakapaloob kung ano yung procedure, paano natin sila i-evict, paano natin i-demolish yung property na so, sa kanila ka mag-consult? Yung Urban Development and Housing Act, batas ito na maraming mga ahensya na nakapaloob. Pero ang pangunahing ahensya dito ay of course ang PCUP. No? Or the Philippine Commission on Urban Poor. Okay, PCUB. Okay. Sila yung merong obligasyon na siguraduhin ng ating mga kapatid na nasa laylayan, mga vulnerable, marginal, disadvantaged sector, na tutugunan ang kanilang pangangailangan. Pero again po, hindi namin sinasabi na mag-squat ka ng property, magtayo ka ng bahay sa lupang hindi sayo. Ito po ay labag sa batas. Tama. Sino ba naman ang may peace of mind na natutulog ka, may kumakatok sa'yo, di ba? Na umalis ka na dyan, di ka dapat nandyan, di ba? Ang inaano lang natin dito is nililinaw lang. Bawal po ito, pero kung sakali na nangyari na at nangyayari na nga, may proseso. Nandyan na sa may property mo, may proseso. Ano yung proseso? No? Kagaya na nabanggit ko kanina, maaari tayo magsampa ng ejectment case. No? Correct. Either unlawful detainer or forcible entry kung ang period, simula na dinedemand mo na umalis sila ay hindi lalagpas sa 1 taon. No? Pag nagpaboran ng korte ang ating panig, siyempre, meron na tayong hawak na court order. Diba? Yes. So ngayon, ipapakita natin yung court order na ito. Pero hindi basta-basta naaalis pa rin sila. Ngayon, susubukan natin na humingi ng tulong sa LGU para bigyan sila ng relocation. Kung walang magpo-provide na relocation ng LGU, ano ang gagawin ng LGU? Pwede sila magbigay ng financial assistance amounting to 2 months or 60-day minimum wage. Okay? So, dalawang option ang pwedeng gawin ng LGU. Para makapag-lipat o makapag-transfer, bigyan sila ng relocation or ng temporary shelter if possible, pero syempre ang gusto natin, yung mapasa sa kanila na para hindi na rin sila problemahin eventually ng gobyerno, ng government, or pangalawa, ito yung kung wala talaga may bibigay na relocation at some point, bigyan sila ng 60-day minimum wage, or financial assistance na amounting to 60 days na nakabase sa daily minimum wage rate. Okay? So, ang nakasaad sa batas, sino ang magbibigay? LGU. Walang obligasyon ang sino mang owner na magbigay.
Pero hindi rin sinasabi ng batas na bawal. Bawal. Correct. Diba? Yes. So, kaya yung sa komento niya doon, para maging mapayapa, no, maayos agad, no, para sa peace of mind ko na lang, sige, mag-o-offer na rin ako ng tulong. Kasi Tama. wala namang sinasabi ang batas na hindi ka maaari magbigay. Correct. O, kung meron kang kakayahan na magbigay ng lupa para sa kanila, why not? No? 'Di ba? Kabutihan loob mo 'yon, Oo, no? pagiging Pero makatao. again, hindi 'to obligasyon ng sino mang owner. Hindi obligasyon ng owner na magbigay. Pero hindi rin bawal o pinagbabawal na magbigay ang owner. Tama. Okay? Sana naging maliwanag 'yon sa ating Yan. lahat na taga-subaybay sa episode na ito, no? Again, no? Ang merong obligasyon, gobyerno, the local government unit. Anong obligation nila? Bigyan sila ng relocation site or at least tulong pinansyal. Financial assistance. Financial assistance, O, wag no? naman natin pilitin ng LGU natin na bigyan kayo when in the first place, kayo yung biglang nagsettle dyan, tapos pag pinapaalis na ng may-ari. 'Di ba? Kasi yung iba ganun nangyayari eh. Pero anyway, again, opinion lang naman yun. Pero may magandang question dito na follow up. What if may titulo din daw si illegal settlers with all the legal signages and stamps from lawyers and receipts on payment sa bahay? Paano natin ito mare-resolve? Okay. Well, this will be now a battle of evidence. Ayun. Diba? Okay. Kung meron kang hawak na titulo, kasi una, hindi mo siya pwedeng squatter or informal settler kung meron siyang titulo. Correct. Siya ay owner kasi may pinanghahawakan siyang titulo. So nagtayo ako ng property doon because based on the document that I possess or that I have, I can actually enjoy the property. Yes. Diba? So, hindi tama na tawagin silang informal settlers kasi meron silang hawak na titulo. Ngayon, may hawak din na titulo si boss mo doon sa property na nakatayo yung bahay ko o yung nakatayo yung aking tinitirhan. No? Ngayon, dalawang titulo ang meron. So, isa dito ay... Isa dito ay hindi tama. Diba? So ngayon, this will be now up to the court kung sino ang magbibigay ng pinakamainam at pinakatamang ebidensya. Diba? Hindi tayo yung magdedesisyon. Korte ang magdedesisyon. Diba? Pero kung apparent, nakita mong pinotoshop, diba? Kasi pwede mo po siya agad i-check. Saan siya i-check? Sa Register of Deeds. Yes. Diba? Pwede mo Land siya of agad i-check. Registration, Mag-check LRA. tayo sa RD, no? Oo. I-check natin sa RD. Kasi ang RD, meron siya ay copy ng ating title. Yes. The original copy ng titulo ay nasa RD. Ang hawak lamang ng mga owners is the owner's duplicate copy of title. Yes. So, sino ba? Paano natin malalaman kung sino talaga yung may-ari? Punta tayo sa Registry of Deeds. Oo, doon pa lang masosolve doon na yun makita mo na kung sino talaga yung may-ari. No? Pero may nakatayo, so again, kahit mapatunayan ni Sir Bong na ang kanyang hawak na titulo ay yung tama, yung totoong titulo, at ang hawak ko ay peke. Pero nakatayo ako doon, kailangan akong i-evict, di ba? So dadaan pa rin ito sa korte. Sa proseso Sa proseso. No, may proseso pa din. At ito'y paggalang sa batas. Diba? Yung proseso ng ginagawa natin, ito'y paggalang sa batas para i-insist yung right mo. No? Okay. Kasi pwede ko din naman tanongin, kasi akala ko akin to, dahil meron ako title, no? So, Iniwan na sa akin. iniwan na sa akin, binenta sa akin yan, no? Pero then again, dito na pumapasok yung due diligence ng lahat ng bumibili. Tama. No? So doon na dapat, bago ko bilhin yung property, chinek ko muna sa ID. Kung sino talaga yung may-ari. Kung ang hawak ko bang titulo, ay yun din yung titulo na nasa ID. Correct. Diba? Yun yung obligasyon ko bilang isang mamimili ng lupa. So, ngayon, dahil meron niyang gap padating sa education, no? Ng maraming mga bumibili ng properties, ito yung magandang advokasya na dapat nalalaman nila before they buy a property, they have to check. Correct. They have to check. Tama. So, yun yung ating gustong bigyan diin. Yes. No?
Galing. Kasi ang dami po nagkalat, lalo na sa panahon ng social media. Yes. Diba? Ngayong panahon na ito, makita mo, house and lot sa Facebook, for sale. No? Magbibigay ka ng milyong-milyong salapi. Sa transfer mo, hindi mo man lang nakita yung tao. Diba? Hindi mo man lang na-check yung property. Hindi mo man lang nakita yung titulo ng property. Nag-video call kayo, eto yung property. No? O ito yung title ng property. So, ano lang, colored na Xerox. Diba? So, yun yung ating mga dapat tinitingnan bago tayo bumili para maiwasan yung mga ganitong sitwasyon. So, balikan ko lamang ng bahagya yung katanungan. Ano yung tanong? Maaari bang paano kung yung informal settler ay merong hawak din na titulo? Una, kung may hawak siyang titulo, hindi siya informal settler. Correct. Diba? Ngayon, kung dalawang titulo ang meron, nagkiklaim ng property, let's go to the court and let the court decide kung sino ang totoong owner. Tama. Question na to. Pwede bang parehas na titulo, parehas active sa RD? O kaya legit parehas? Nangyayari ba yun? Bihira. Hindi ko masabing nangyayari kasi hindi ako I do not have the authority to say na meron kasi wala akong karanasan personally, no? So I cannot speak with that, no? Pero kung titingnan natin kung ang lahat ng batas ay gumagana, hindi ito dapat nangyayari. Tama. 'Di ba? Kung lahat ng batas na meron tayo sa Pilipinas pagdating sa mga properties, isa lamang dapat ang kopya na meron sa RD. Hindi imposible na magkaroon ng dalawang titulo na magkaiba ang pangalan sa Registry of Deeds. No? Unless otherwise, kasi nga merong mga instances na nasunog ang ating walang kopya diba? doon. Mga kopya doon. So doon yung nagiging problema. But then again, it will be a battle of evidence. So kung dalawa man yung property na yan, titignan natin who is the rightful owner based on the evidence that they will present. Paano ito, hindi ko pinaglalaban yung isa, may sa kanya yung titulo, tapos yung tax deck, hindi siya nagbabayad ng amilyar, iba nagbabayad ng amilyar. Tatandaan po natin, magandang tanong ito kasi akala ng maraming mga Pilipino, kapag nagbabayad ka ng amilyar, ikaw na ang may-ari. No? Ang pagbabayad po ng amilyar, mga kaibigan, ay hindi patunay na ikaw ang may-ari. No, nag-iisa lamang ang makapagsasabi na ikaw ay may-ari. Titulo ng lupa. Kahit na ikaw ang nakapangalan sa tax declaration, kung tawagin natin, no? Kahit na pera mo yung pinangbabayan ng amilyar mo, ay ng amilyar ng property na ito, no? Hindi ito mag-a-amount para ikaw ay maging may-ari ng lupa. Sana po malinaw na po yan. Natuldukan na ha. Ayan ha. Daming bonus ha. Daming bonus na tanong ha. Busog na. Siguro lahat naman nasagot, yung mga accusation before. Pero eto personal kong tanong. May na-encounter kasi kami ni Boss Bong na merong inalok na property sa amin. So, it's an agricultural land. Tapos, si owner, yung si land may tenant, which is yung nagsasaka nga, agricultural Pero ang nag-alok sa amin is si tenant. Pero later that we found out, nung kausap na namin yung pinaka-owner, is they don't, parang, hindi nila kinikilala si tenant na isa pang may-ari simply because the reason is, hindi na siya talaga yung nakalista. I mean, siguro, patay na yung nakalista talaga. And siya, hindi din anak Pero siya na yung nagko-cultivate ng lupa. So naghahabol si tenant. Siya pa nga nagbebenta sa amin, sa atin. So pakuan ba yan? Hindi, iba yun. Ikaw naman, relax. Hindi yan. So kami, nung kinausap namin yung personally yung may-ari, ang sabi namin, yung tenant nyo po ba? Kasi sila yung hindi, wala kaming tenant dyan. Kasi wala naman kaming tinatanggap after mamatay nung kinikilala namin na tenant. At hindi siya anak. Kasi alam ko na mamana ito di ba? Yung agricultural land. So, ang niya is, sabi namin, syempre mahirap naman po yung kukunin namin yung land. Tapos merong ibang taong naghahabol. Which is yung tenant. Na kiniklaim niya na tenant siya. Na hindi kinikilala ni owner. Pero parang nabanggit sa atin na wala namang batas na nagsasabi na kung bibili nyo sa amin, hindi naman kailangan na magbigay kami sa kanila kasi kung hindi naman sila talaga yung tenant. So, ito kahit opinion lang or kung may maisa-cite ka na
something na pwede nating parang gawin lang guideline about sa ganung situation. Siyempre kami, it's negative na kasi may battle na agad eh. Sasama pa ba kami doon? Pero anong thought or opinion mo dito sa ganitong bagay? Una, sa tenancy, may karapatan talaga, sa Land Tenancy Act, may karapatan talaga ang tenants. Yes. Like ilang percent? Depende kasi. Ganito yan, no? Bukod na usapin yan eh. Pero, ang tanong kasi dito, meron bang tenants talaga? Ano? So, technically, sinasabi ng may-ari, meron silang registered tenant. Pero yung registered tenant na ito, yumao na. Oo. So, makabilang buhay na. Yes. Tama yung nabanggit kanina na maaari yung anak ng sumakabilang buhay o yumaong tenant, pwede siyang magpa-register, no? Oo. Para maging tenant. Yes. So, ang ino-honor lagi is kung sino yung registered tenant. No? Okay. So, bago kung hindi naka-registered, pwede hindi Naki-claim mo na yun. bigyan. mahihirapan na patunayan bakit natin sila bibigyan. Ano Bait mo talaga yung tenant. ano yung kanilang tama justification? na, natatanong lang ako. Ano yung kanilang justification para bigyan natin sila? Pero hindi naman Pero kung may ibabawal. kasulutan, pati yung kasulutan minana. Kunyari, yung may tenant namatay, tapos yung anak, hindi niya na-registered yung pangalan niya, pero iniwan yung kasulutan between doon sa tatay niya at saka doon sa owner. Yan at some point, nagagawan niya ng paraan. Kasi kung siya naman talaga yung tagapagmana at siya din naman talaga yung nagko-cultivate ng property, meron ng lapses doon sa procedures. No? So kung ako naman talaga ay anak ng yumaong registered tenant, unfortunately hindi ko na na-register, no? Oo. Merong paraan diyan para mapatunayan na ikaw talaga ay rightful heir, no? Pero again, may proseso. No? May proseso. Pero sa makataong aspeto kasi, huwag nating, kung alam mo naman na talagang anak siya, no, ang nagkukultivate naman siya talaga ng property, Yes. no? Oo. And then, Considerasyon na lang. meron namang, alam mo naman na hindi na maraming bagay kasi para ma-register or hindi naman lahat alam kung ano yung proseso, no? Tulungan naman natin yung taong ito na magproseso. Kung ano diba? lang. Kung ano yung dapat na mapunta sa kanya bilang rightful heir doon sa tenancy agreement. Okay. So ngayon, doon sa sitwasyon na nabanggit kanina, ito yung problema. Meron ba siyang connection doon sa yumao? Ang sabi, wala. Diba? So, ang problema, merong tenant ngayon doon, no? At hindi natin ma-establish yung link sa pagitan ng registered tenant at niya, no? Dapat ba tayo magbigay? No? Ang tanong, bakit natin siya bibigyan kung wala siyang justification na siya talaga ay registered tenant? Yes. Diba? So, okay. yun yung aking maaaring itanong nyo sa sarili nyo, bakit nyo siya bibigyan? Bakit kayo papasok sa isang transaksyon na mahihirapan kayo na patunayan kung dapat ba siyang bigyan o hindi? Diba? So, walang nag-oobliga sa inyong bigyan. No? Tama. Pero kung gusto nyo siyang tulungan bilang isang tao, pwede naman. Diba? Pwede naman. No? Para, then again, tulong sa kanila, diba? Ayan. Ang usapin kasi dyan, minsan yung tulong sa atin, sa kanila is demand. So, yun naman, may Minsan sila battle. pa matapang. Minsan sila pa yung mataas, masyadong mataas at demanding. Na-experience. May amount pa, ha? May amount pa yan. At hindi yung 100,000. Million. Na-experience ka mo sa ganyan. Dami ka experience. Again, natanong ko lang, pero tama naman, at least. Pero tingnan natin, no, kung ano yung mga hawak nilang dokumento. May ganun kasi, dapat documents muna. Tingnan natin kung ano yung mga hawak nilang dokumento. Tingnan natin, ano ba ang status nila sa Department of Agrarian Reform. Lahat siya pwede naman yan i-check yung mga yan. Kung talaga sila ay nagsasabi na kami ay tenant dito matagal na. Kami ay registered tenant. Siguro challenge lang din sa marami nating mga tenants paano kung ano kung- nga yung proseso, Ayun di nga, ba? di ba, kunyari may registered tenant, sumakabilang buhay, syempre ang kasunod doon, yung mga kapatid naman ng naghahabol.
Tapos gusto nila mamili sila ng... Hindi nga yun mga asawa na ng mga kapatid Asawa na. Asawa na, Oo. nag-anak na, nanganak na hindi mo na maintindihan. Naghahabol na Ano. sila kung saan nila gusto. Kailangan dito kami sa harap, bla bla bla. Eh kami, bilang tao, sasabi mo, nilagay namin sa harap. Ang pagkalagay sa harap, nagde-demand na naman. Ngayon, syempre, aminin natin, hindi naman namin nabibigay ng cash, di ba? Syempre, yung mga tenant na babayaran namin. Eh gusto nila mauna pa sa may-ari nabayaran. Mauna pa silang bayaran kaysa sa totoong may-ari. Usaping ano na yan kasi discussion na yan na usaping ano ba tawag? Well, again, no, kung sila ay ibang usapin talaga if they are registered tenants and we have to follow what is stated under the law. However, if they are not registered tenants, we're doing this out of considerations, or we can actually help them to find out ano ba yung naging history, no, kung bakit hindi nila na-register, and then eventually let's help these people, right? Kung talaga naman justifiable that they are actually tenants or cultivator of that property, no, and then at the end of the day, kailangan natin masigurado na nagagampanan natin kung ano yung obligasyon natin din sa kanila. Yes. Diba? So ngayon, malawak kasi usapin ang tenancy, no? Ang non-tenant. Siguro, naisingit lang. napakagandang discussion nito sa mga susunod na episode, no? Ito yung magiging punto nung episode na to na ano nga ba yung karapatan ng mga tenants? Paano ba kung hindi registered tenant? Ano yung mga gagawin? Ang napakalawak talaga, nakakatuwa, no? Katulad nung sinasuggest mo yung land and law. Talagang magkakadikit sila, no? Na usaping pantao. Hihimayin mo batas, din talaga. Hihimayin mo properties. talaga. Nakakatuwa. Hindi ka ba natutuwa? Natutuwa. Naiinis ako, naalala ko yung mga experiences na. Normal yun, no? Normal yung mga karanasan na ito. Sa karanasan naman, natututo tayo. Yes, no? Sa mga karanasan naman ito, nag-grow tayo as a person. So, nakikita natin kung ano ba yung sinasabi ng batas sa aspetong ito. At doon lang tayo dapat kumakapit. At kung meron tayong kayang itulong na more than what the law is requiring us, then let's do it. Diba? As a person. As a person. As a friend. Relax ka lang. As a person. But, balikan ko lang din yung usapin sa informal settlers na kanina natin pinupunto. Again po, no, linawin lang namin sa episode na ito, hindi namin hinihikayat na manirahan ka o magtayo ka ng bahay sa hindi mo ari-arian. Ito ay bawal, ito hindi tama, ito ay hindi dapat. No? Hindi namin kinukonsente po ang mga informal settlers. Pero as owner naman ng mga lupa, may responsibility sila na to ensure na wala nag-squat doon sa property nila. para maiwasan din yung Yes. mga ganong bagay at maradagdagan yung problema ng gobyerno. Ganon! Tignan nyo, kasi inyo, ang government ay kakampi natin kahit ang dami-daming nagbabash, kahit naman sino, pero Kahit naman sinong umupo binabash welfare din ng mga tao. At the end of the day, magpo-fall pa din sa welfare ng mga tao. Minsan talaga, yung misunderstanding lang, di pagkakaintindihan, katulad nga nun, talagang nandun kasama sa pamumuhay natin yan, di ba? Pero Tony? malayo pa ang lakbayin natin na padating sa pagtataguyod ng karapatan ng mga tao, lalo higit sa karapatan sa bahay. No, Yes. nandiyan na ang mga programa, pero ang lagi natin tanong, sapat ba ang mga programa na meron tayo? Well, Nakakatulong ba talaga sa tao yung mga programa natin? Saan ba natin sila nilalagay? Saan ba, accessible ba ang mga location na ito para sa lahat ng kanilang mga pangangailangan? No, yan yun. No, malayo na, hindi naman natin sinasabi na walang nagagawa. No? Malayo na ang narating natin, pero mas malayo pa ang lalakbayin ng ating pamahalaan para maitaguyod ang pangangailangan ng mga Pilipino pagdating sa lupa. Tama. Napakarami pong walang bahay. No? So, yun yung sana talaga pinapanalangin natin na maging maganda yung programa ng gobyerno ngayon for PH na tinatawag natin na ito. Sana makatulong ito sa maraming tao. Tama. Diba? Para itong mga pinag-uusapan natin ng mga informal settlers na ito, hindi na ito maging subject of discussion natin sa mga susunod na panahon. Kasi gusto natin na magkaroon ng Pilipinas na lahat ng Pilipino may bahay. May bahay. Diba? At yung mga nabibigyan naman ng bahay, yung mga sineswerte na nabibigyan ng bahay. Para nyo ng awa. Bakit binibenta Huwag nyong ibenta. Kasi
para sa inyo at magiging pamilya at magiging anak at anak at anak nyo yan. 'Di ba? Para sa susunod, hindi naman sila yung nakikipag-away na akala nila doon pala sila, tapos hindi naman pala. It always goes, matawag doon. Nagkakaroon both sila ng ways, sense of security. Oo, 'Di ba? Na yun. at least yung kanilang mga anak, ang kanilang mga apo, may uuwi ang bahay. Yes. Hindi pa Diba? kalat-kalat, no? Na Oo. nangihingi ng... Hindi, tsaka boss, ugatin din natin kung bakit sila nagbebenta. Kasi, siyempre, bilang na may nakausapin ako dun sa NHA. Malayo yung trabaho nila dun sa nilipatan nila. Bakit sila nakakuha ng bahay doon? In-apply nila. Ba't sila nag-apply? Kasi galing nga sila ng Riles. May mga ganyan talaga. Diba? Tama Okay. yan, no? May mga ganyan talaga sitwasyon. Kaya sabi ko kanina, no, ito yung mga sinasaalang-alang natin, no? Tama. Na malayo na, may mga programa ang gobyerno, pero ito ba tumutugon sa pangangailangan nila? Tama. So, yun yung problema, no? Kasi nakita natin, no, napakarami totoong napaalis sa pagsasagawa ng mga programa o infrastruktura ng gobyerno para i-improve ang ating transportasyon. Pero, alamin din natin kung saan dapat sila nararapat talagang ilagay na mabubuhay sila na may dignidad. No? So, ngayon, maraming pang pagkakataon, ang NHA naman, although hindi ako yung taong mayroong authority to say this, pero meron naman po sila mga appeal. No? Yes. For example, ikaw ay dating na-awardan ng bahay, no? Naging grantee or awardee ng socialized housing program ng gobyerno. Pero sa kasamaang palad, no, unfortunately, kinailangan mo ng pera dahil nagkasakit ka, for example, at napilitan kang ibenta yung property. No? Meron actually proseso, no, na sa bentahan yung sa pagitan yung dalawa. No? But dapat yun yung gagawin natin. Pero kunyari, hindi natin naipasok sa proseso dahil kailangan mo ng pera na ibenta mo yung property. So, technically, may ibenta in a sense na, di ba, hinuhulugan din nila yun. Hindi pa fully paid, for example. Oo. So, ngayon, yung sumapo yung nagbabayad. Pero ang problema, hindi din naman maraming pagkakataon na yung sumapo, hindi rin nila pinapapalitan yung pangalan. So, yun yung sinasabi kong proseso, na dapat sumailalim ito sa proseso para magkaroon ng proper transfer. Tama. Pero dahil nga, walang ganito, kailangan niya ng pera, automatically binenta niya yung property. Kasi kailangan niya ng pampagamot. No? Nabenta na. No? So, basically, bawal magbenta, 'di ba? Dahil 'yan ay nakasaad sa kanilang kontrata nung sila ay nabigyan ng lupa. Dahil nga mayroong mga instances, no, na ganito, nabenta na, ano yung pwede nilang gawin? Kasi automatically parang in layman's term, blacklisted na sila. Dahil wala na silang tirahan, no? Automatically sa records ng NHA, dahil awardee na sila, hindi na sila problema ng gobyerno. Balikan na naman sila, dahil hindi nga dumaan sa tamang proseso yung naging bentahan. Diba? So, hindi alam ng NHA na meron naging bentahan. Nagbentahan sila. So, ngayon, wala akong tirahan, no? Nagtayo na naman ako ng property somewhere. So, ngayon, gagamitin na naman ng gobyerno itong property na to. Diba? So, mag-a-apply ulit ako. Dahil blacklisted na ako kasi nga hindi ako tumupad doon sa usapan na bawal magbenta. At alam ng records ng NHA na meron na-awardan na ako ng socialized housing project, hindi na ako mabibigyan. Pero meron din naman appeal, no? Pwede ka naman mag-appeal para ikwento mo kung ano yung dahilan. May ganyan naman proseso, no? Siguro nga, sabi ko nga, no, ito yung mga dapat nalalaman na maraming mga tao kung ano yung gagawin. Pero technically, tama si Ma'am Chit kanina, no? Kapag ikaw ay grantee na, awardee na ng mga socialized housing projects, you are not actually allowed to sell the property. That is a violation of your contract. Contract of breach. Bawal yan. Hindi yan tama. Breach of contract kung pala. nangyari na ito, no, kung magkakaroon ng bentahan talaga, dumaan kayo sa proseso. Ano yung proseso? Yung proseso, pumunta ka sa NHA, no, ibebenta ko po yung property, no, or, well, technically, bawal ka nga magbenta, pero, kunyari, ikaw yung bumili. Yun naman yung problema, no? Ikaw yung
bumili ng property. Oo. Alam mo, hindi yan dapat binibili. 'Di ba? Oo, Kasi tama. nasa relocation site. Correct. No? Alam mo na hindi siya dapat binibili. Bakit mo binili? Tama. Ano? Ako binili Dapat- ko pa din kahit charot. Dapat nag-inquire ka sa NHA. May nagbebenta sa akin na Ganun din ba yung ito. process na yan sa private properties? Kunyari, condo, bahay at lupa. Kunyari sa pag-ibig, Mm-mm. di na mahulugan, binenta, pinahulugan. Di ba yung mga ganun? Yes. Sila sa law. Oh, tama yung meron din po tayong pag-ibig law, no? Ngayon, kung hindi mo na kayang hulugan yung property, May no? tanong ata Hindi dyan hindi siya automatic na papaalisin ka. Bibigyan ka ng pagkakataon para mabayaran yung utang. Bibigyan ka muna ng pagkakataon na mabayaran yung utang. So ngayon, kung hindi mo na talaga kayang bayaran, mapo-foreclose yung property. So para may proseso pa rin siya. No, may proseso pa rin siya, pero bibigyan ka nila ng pagkakataon na makapagbayad or at least ng sistema para paano mo siya mababayaran. Okay? So, but hindi pa rin automatic na mapapaalis mo siya. Kung ibebenta mo yung property, pero ikaw ay naghuhulog pa doon sa loan mo sa pag-ibig, no? Okay. Kailangan dumaan din kayo sa proseso ng pag-ibig. Pumunta kayo sa pag-ibig, hindi ko na kayang bayaran, merong interesadong bumili, ito yung usapan namin. Yun, Pwede yun. naman pala eh. Pero Kasi- yung in-award, hindi pa pwede talaga. Yes. Oo, in-award sa'yo yun eh. Buta ko talaga, galit lang may in-award sa akin. Hindi, may offense ba doon? Bilang Bilang lang. ano, may opinion ka ba? Para kunwari, ako nagbenta ng isang na-award sa akin, tapos binenta ko sa ibang tao. May offense ba yung bumili? Ganon. Oo. Kung may opinion ka lang naman sa ano. Unfortunately, no, wala akong ma-cite kung meron bang offense sa pagbili ng property. Pero, I have to check, no, kung meron sa provision ng UDHA or sa anumang provision kung meron bang rules ang NHA sa pagbili ng mga properties previously awarded. No? We'll have to check on that one. Pero, definitely, no, sa ating mga kababayan, no, kung ikaw ay bibili ng ganitong mga uri ng property, check first to the NHA, no, alamin mo yung status ng property. And then, make sure na registered ka, registered yung sale nyo. Kasi we're still talking about property. Correct. So, wag kang magbibigay basta-basta ng pera, no, at sasabihin, sa'yo na yung lupa ko, no? Kung wala kayong pinahahawakan ng mga dokumento at hindi kayo nakipag-usap Iba kasi sa mga 3 buwan pa lang tamang ahensya. nag-i-stay doon, eh. Binenta. Yan nga sinasabi, malayo nga doon sa trabaho. Bakit sila kumuha? 3 buwan pa lang, binenta na. Unfortunately, risk naman yun. nag-apply sila dahil sila ay apektado doon sa nangyaring infrastructure project or development doon sa area na kung saan sila ay nakastay. Pero wala kasi silang ganong kalaking bosses to demand where to stay. Yes. Diba? Sabagay, Yun yung, ano, oo yun, nga. yun yung gusto ko makita yung pinupunto din natin. No? Ngayon, hindi ko po pinagtatanggol yung mga nagbebenta ng property. Kasi nga, una ko pang sinabi sa inyo, ito ay hindi tama, ito ay hindi dapat, at ito ay actually tulong ng gobyerno para magkaroon kayo ng sense of security na meron na kayong tirahan. Tama. No? Meron na kayong tirahan. Pero hindi rin naman lingid sa ating kaalaman yung mga challenges na pinagdadaanan nyo. Pero merong mga tamang ahensya na dapat kayong puntahan, kausapin, dapitan, para maging sumailalim sa tamang proseso ang mga bagay-bagay. Oo, No? Saka, tama. at the end of the day, tatanungin pa rin naman sila. No? Maraming mga deliberation process na nangyayari before awarding the property. So, sa mga pagkakataon na ito, no, manindigan kayo na kung kayo po ay previously affected ng mga projects ng government and then you need to be relocated, during mga public consultation, during mga inquiry or dialogue, no, with the proponent ng project or with the concerned agencies, no, it is the time for you to state your concerns. Tama. No, binibigyan tayo ng plataforma, ng venue para ilahad no yung ating mga concerns para at the end of the day we can demand, no, because that is the right time to demand. So ngayon kung hindi na ginawa, meron tayong reference na actually ito yung mga gusto namin nung pinag-uusapan namin yan.
Tama. Diba? So, inaalam natin, sinisigurado natin na natutugunan lahat. At least ma-resolve natin yung process, yung paulit-ulit na sitwasyon na problema ang housing, nag-award ng bahay, nasolusyonan ng problema, hindi kinaya kasi hindi natutugunan ng pangailangan, binenta ang na-award na bahay, ito na naman ang tao, wala na namang tirahan, Bahay, oo. problema na naman. No? Kasi ang kailangan dapat natin, proyektong na naaangkop, no? Proyekto para sa kanila na masabi talaga nila na sila ay nabubuhay ng may dignidad. Diba? Oo, Yun yung tama. ating, yun yung gusto ko iparealize sa marami sa atin. But then again, ang pagbenta ng property na inaward sa inyo ng gobyerno, hindi siya nararapat at hindi tama. Okay po? Oh, Ano ba naman yun. yung comment dyan? Hindi nyo naiintindihan yung sitwasyon namin. Kasi basa, wala kayo sa lugar namin. Ang sinasabi natin, Ma'am Jin, bakit oo. parang turun-turo ka sa ganyan? Kasi alam ko na yung mga comment dyan eh. As ko dami ko rin bakit. Wala ko yun. Ang sinasabi natin, sana merong tama, angkop, at may dignidad na proyekto para sa kanila. Dahil yun din naman ang deserve ng Pilipino. Tama. Diba? Oo, At tama yun. nauunawaan namin kung saan kayo nanggagaling. No? Pero yung mga sitwasyon na nandito na, no, ito ay meron ng proseso. At gusto ko sana na respetuhin natin ang batas at ang mga proseso. Tama yun. Hindi lang batas at proseso, pati yung mga kapwa-tao natin, tao din naman sila. Pero, madami rin talaga kasing hindi niya educate, attorney. So, yun nga, isa tama sa advocacy ng page natin na to, na para maraming makaalam, at hindi lang basta lupa, pagiging makatao, pagiging responsable. Yan. Para sa mga bagay na, syempre, nasa pinakamataas na tayo ng antas ng buhay natin na property at hindi lang sarili mo yung iniintindi mo dito, buong pamilya mo na di ba? Tama. Tapos nabigyan ka ng bahay, bebenta mo lang. Tapos iniwan ka dyan ng tatay mo, ikaw na yung nag-squat, biglang nag-claim yung may-ari, ikaw ang nadatnan. Again, hindi siya tama, pero, di ba, ang gusto natin iparamdam. Dito kami nabuhay, dito na kami mamatay. Kasi may mga nga sila, 20 years, 30 years na sila nakatirik doon. Oo. Tapos biglang may lalabas nga naman na may-ari. Oh. Siguro to sum up lang yung naging mga diskusyon natin, no, bago kung meron pa kayo ibang mga topic. To sum up lang, no, una, napag-usapan po natin ngayong araw na ang isa sa mga karapatan ng tao ay ang karapatan sa bahay. Yes. No? At kailangan yung bahay mo ay natutugunan kung ano yung pangangailangan mo. Diba? At ito ay bahagi ng karapatang pantao ng kahit sino mang tao. Yun yung una kong gustong ipunto. No? Karapatan ng bawat tao na magkaroon ng maayos, matiwasay at may dignidad na pamumuhay at bahay. Tama. Pangalawa, problema hindi naman sa ating bansa ang mga informal settlers. Again, tawagin natin silang informal settlers dahil ito yung makataong termino para sa kanila. At ito din ay nagpapakita na tayo ay makatao at nirerespeto natin ang karapatan ng bawat isa. Tama. No? So, ang informal settlers ay problema hindi lamang sa ating bansa, pero napakalaki ng problema ng bansa natin pagdating sa informal settlers. No? Ngayon, meron obligasyon ang gobyerno na matugunan at least at some point ang mga pangangailangan na ito. Oo. Diba? Dahil ito ang mandato na kailangan gawin ng gobyerno. Oo. Diba? Tama. Marami nang nagawang mga proyekto para sa ating mga informal settlers. Pero iwanan natin yung mga katanungan. No? Ang mga proyekto bang ito ay sapat? Ang mga proyekto ba ito ay angkop sa kanilang mga pangangailangan? Ang mga proyekto ba ito ay tumutugon para mabuhay sila ng may dignidad? Yun. Malaki ang ating pag-asa na sana ang mga susunod na proyekto ay magtataas sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Diba? Malaki din ang aming pag-asa na sana ang programa ng ating mahal na Pangulo dito sa Pambansang Pabahay program niya ay makatulong sa mas maraming mga Pilipinong nangangailangan. Oo. Diba? Tama. Ito ay pag-asa, dasal natin, no, na talagang matugunan sana ang pangangailangan sa bahay o masolusyonan ang problema sa bahay. Oo. Ngayon, sa mga
tao po na owner ng property na kung saan merong mga informal settlers, no? Kagaya na nabanggit ko kanina, wag natin siguro to sum up, no, hindi natin ilalagay ang batas sa sarili nating kamay. Yan, Oo. tama. Dumaan tayo sa proseso, magsampa tayo ng kaso laban sa mga ito hanggang may court order na, no, wala tayong gagawin laban sa kanila. No, antayin natin, respetuhin natin ang magiging desisyon ng korte. Kung may court order na, hindi rin ibig sabihin nito na agad-agaran papaalisin na sila. Meron pa tayong mga tinatawag na mga pre-demolition conference. Andito na ipapasok yung obligasyon ng LGU na mag-provide either ng relocation site or ng financial assistance. So, yun. O yan. Hindi obligasyon ng owner na mag-provide ng financial assistance. Pero during the pre-demolition conference, usually, for the peace of mind and for the win-win situation of everybody, wala nang magiging demolition kasi nag-voluntary demolish na ang mga tao. Diba? Yun yung gusto Nangyari na ba natin. yun? Maraming pagkakataon na nag-voluntary Oo. demolish na yung mga tao. Kasi nga, marami din namang mga owner na nagbibigay. Hindi natin, again, hindi obligasyon ng owner na magbigay dahil ang obligasyon ay sino? LGU. Pero hindi din naman pinagbabawal ng batas na magbigay ang owner. Yes, tama. Kung may ibibigay tayo, makakatulong tayo at sa tingin natin, mas gagaan din ang proseso na kinaharap natin, itong mga kaso na ito, then do it. Diba? But then again, it is not your obligation. Kung wala kang ibigay, masama ka bang tao? Hindi. Kung wala kang ibigay, hindi ka ba makataong tao? Hindi. Kasi karapatan mo din naman yung property na yan. Yes, Diba? ang ganda. Palakpakan So, natin si Ato. Kami natutunan, grabe. Ano kayo? Kamusta kayo dyan? May question. Hindi. Thank you, attorney. Ang dami. Sana maputol na Bitin. Marami pang mga Meron susunod na siyang pinopropose panahon. yun natin. Gusto mo bang gawin? Tapos Madami mag-iisa-isahin talaga. natin. Ano ba yung Malawak forcible talaga, entry? no? Ano ba yung unlawful detainer? Oo, Paano malawak kung talaga. doble ang Doble yung title? yes. Di ba? Nangyayari kasi. Ito kasi gusto ko nga isingin, sabi niya, may deed of sale siyang hawak, kaso hindi na notaryo. Last 2019 namin nabili, pero last to 2023, biglang may titulo na pala. Sino po ba ang mas may karapatan sa aming dalawa? Yan, ang ganda ng mga siguro, tanong, no? Nakakatuwa. Bilang pangwakas, Ano lang yan? no? Oo, bilang ending pangwakas, na to. anuhin natin, nasagutin natin yung tanong niya, no? Itong sitwasyon na ito ay usually tinatawag nating double sales. Yan. Nagkaroon May ng double sale, sale, no? oo. Siguro para mas maliwanag, no? Ako, owner ako ng property, binenta ko kay Cowie, 2019. Meron kaming kasulatan. Unfortunately, yung kasulatan hindi na notaryado. Oo. Ibig sabihin, hindi siya na notaryo, hindi rin siya na ipasok sa RD. Tama. So, would be valid yun? No. Ngayon, meron kaming kasulatan. Dahil wala sa RD, etong ako, medyo hindi makatao, at naging tuso, naging hindi naging tama, no? Yung aking gawa. Oo. Binentahan ko din si Boss Bong. Si Boss Bong ngayon, nilakad niya. Nagkaroon kami ng ng kasulatan na notarize yung kasulatan natin. Pinasok niya sa RD na proseso, lumabas ang titulo. Sino ang may karapatan? No? Technically, ang may karapatan ay kung sino yung nagpa-register sa RD. Yes. Okay. Sana nasagot. Question. Aslan. Wala na bang karapatan si Cowie na nag-enter ng transaction sa akin? May habol siya, pero hindi sa kanya kung hindi sa akin. Yes, kasi yung obligation sa kanya na, totoo. No? Yan. May habol siya. Ang isang sa mga challenges na kakaharapin ni Cowie dahil hindi notaryado po yung kanyang dokumentong hawak, binding po yung kasulatan sa aming dalawa. Pero hindi magiging binding ito sa ibang tao. Kailangan patunayan ngayon na ako ang pumirma dyan. Paano kung i-deny ko? Diba? Okay. Paano kung i-deny ko? Yun ang silbi ng ating mga
notarized document. Ang notarized document, it turns the private document to a public document. So, kapag public document na, binding na to sa lahat ng tao. So, kung si Boss Bong, ibenta niya yung property kay Madam Cheat, no? Nangungusap. Pero itong property, usapin namin, dahil hindi ito notaryado, binding lang ito sa aming dalawa. Pero hindi ibig sabihin nito na wala ng habol si Kobe sa akin. Kasi meron pa rin siyang binigay na pera. Paano kung notarized na pero hindi niya pinatransfer? Kung notarized na yung property, pero hindi niya pa rin pinatransfer, ang sabi ng batas kung sino ang unang nagpa-register. Yun pa rin. Yun pa din. Lalabas pa rin sa unang unang nagpa-register. nagpa-register. So si Boss Bong pa din ang may karapatan na. Question. Kung ang sinasabi naman, halimbawa lang, di ba? Ay napatunayan nga na itong, kasi matagal na rin tanong to eh. Kung actually, naghahabulan to eh. Yung friend ako, Dahil mong friends. Yung notary kasi, hindi raw legit. Okay. O ngayon, kung kunwari, nagpa-notaryo siya ng ako. Kunwari ako, nagpa-notaryo ako, hindi pala legit yung sa akin. Sa kanya legit. Ako ang Paano mo mapapatunayan ang notaryo kung legit or hindi? yun nga. Kasi nga, yun ang hahabulin eh. Ito yung napakagandang tanong. No? Di ba? Ang daming tanong Daming tanong eh. nating friend. Una, ang notaryo publiko ay abogado. Yes. Pero hindi lahat ng abogado ay notaryo publiko. Correct. Okay, tandaan niyo po yan, no? Hindi porke makakita kayo ng abogado, magpapanotaryo na kayo. Kasi baka wala silang komisyon para magnotaryo. Okay. Hindi lahat ng abogado may kapangyarihan na magnotaryo. Ina-apply po yan, may proseso po dyan para sa mga abogadong gustong magnotaryo. Ngayon, paano natin malalaman kung valid or legal yung ating pinagpapanotaryuhan? Tingnan natin yung notarial commission niya. Usually, di ba, may mga tinatatak sa dokumento natin. Yes. Basahin nyo naman, no? Binabasa pala yun. Ako nakita ko. Isilyado, di ba? Or kaya tingnan nyo naman kung valid pa ba yung kanyang notarial seal, valid pa ba yung kanyang notarial commission. Kasi may period lang yan. May renewal din yan. Nire-renew din yan. Oo. Tapos meron silang list doon, di ba, na ipapasa sa abogado na ano. So dapat nakikita nyo na sinusulat doon sa libro, sa notarial book, may no? book yun. Na nakita nyo na meron siyang commission, na at yung commission niya, tingnan nyo naman kung anong year, no? Baka mamaya, 2005 pa yung notarial commission na sinusulat niya. Ano na, 2024 na. Akala ko talaga all this. Binabasa pala yun. Akala ko sinasalat lang yung ano eh. Yung silyado. Sinasalat kasi sinasalat ko na yun. Yes, may mga abogado na hindi board passer, di ba? May mga board passer. Pwede siya mag-notaryo, hindi rin. Dati pwede, di ba? Nako, hindi po totoo yan. No? Dati kasi kahit sino na hindi abogado ay hindi pwedeng magnotaryo. Kung ikaw ay hindi bar passer, technically, hindi ka abogado. Okay. Diba? At hindi lahat ng bar passer, mayroon kasing mga requirements, no, para maging full-fledged lawyer ka. Isa lang po sa mga requirements ang pagpasa ng bar. Pero you have to take the oath, you have to sign the roles of the attorney para maging full-fledged lawyer ka. Kaya kung makikita nyo, sa lahat ng dokumento titingnan nyo, no, kapag nakikipag-deal kayo sa abogado, tingnan nyo po ang roll number niya. Yung roll number niya, yan yung nagpapatunay kung siya ba talaga ay abogado. Makikita din yung roll number na yan sa tinatatak. Isa po yan sa nakalista. Minsan malabo eh. Hindi talaga. Binabasa Blurred pala yun. talaga. Blurred talaga. Basta mong ganun. Ngayon, Basta may nakakat, okay na to. kung hindi kayo sigurado kung abogado ang katransaksyon nyo, tignan nyo i-search nyo yung roll number niya sa internet at least. Lilitaw na doon yung listahan ng mga abogado. Roll number. Parang alam sa mo na, driver's license lang, sir mo. May lisensya din po kami. Hindi, balik natin doon sa tanong. Doon sa ano, di ba?
na-transfer. Pero, napatunayan naman niya na hindi legit yung transaction sa akin. Ngayon, siya legit yung transaction niya. May habol ba siya na kunin yung property o legal ba yung pagta-transfer ko ng property? Ganito So, isang friend mo din yan? Oo. Hindi, tinanong ko. Kasi, siyempre, kailangan din maging maalam din yung mga nagtatransaksyon. Hindi lang magpapatatak tayo. Dapat alam din nila. You can challenge actually the legality of the document. Diba? Because that in terms of sale of property, the law requires that it has to be a public document. Okay. Diba? And again, nagiging public document ang isang private document because of the notarization. Of the notarization process. So, there is now a question whether or not this is a public document. Okay. No. So, may mga kasi ministerial lang din naman ang duty ng RD pagdating sa prosesong ito, no? Pero you can always challenge po yung document na ginamit nila. Tama. No? I-challenge mo yan. Pero hindi rin ito pupunta ka sa RD at sasabihin no, mali yung dokumento na yan. No? Kasi na-proseso na-transfer na. You go to the court now and ask the court no, to invalidate the sale. Kasi because of the lapses doon sa proseso or yung document na hawak nila ay invalid or hindi tama. Nakukuha niyo po? So, again, no, this is a battle between pieces of evidence. No? So, yan yung isa sa mga i-consider dapat. Then again, titingnan natin kung sino yung may pinaka matibay na ebidensya. And then definitely, problema po yung problema ang isang dokumento na ang nagnotaryo ay hindi pala abogado. O problema po ang isang dokumento na may notaryo na hindi valid. Okay? So, again, maging mapanuri tayo. Tama. Hindi lahat na nakikita natin sa kalsada ay pwede tayo magpanotaryo. No? Kasi marami din naman nag-aabo-abogaduhan. Yan yung term namin, no? Marami nag-aabo-abogaduhan. At sana sa mga taong ito, huwag nating i-take advantage yung vulnerabilities ng mga tao. Itong karamihan, diba? yes. Sana huwag nating pagkakitaan yung hindi nila yung kawalan ng kaalaman nila pagdating sa proseso. Tama. Diba? At malaki ang pananagutan ng mga taong ito sa batas. Maaari silang makasuhan. Yes. So, kung ganito po ang sitwasyon na kinaharap nyo, meron kayong mga tao na nagpanggap na abogado, ang nagnotaryo ng inyong dokumento, then again, ireklamo natin agad sila. Kasuhan na natin agad sila para hindi na sila makapanloko pa ng iba. Tama. Diba? So, maging vigilant tayo pagdating sa ating karapatan. At sa mga nakikipagtransaksyon po sa notaryo publiko, siguraduhin nyo ang pumipirma ng inyong dokumento ay ang abogado. Siguraduhin nyo po na ang pumipirma ng dokumento nyo ay abogado. Ganda. Siguraduhin nyo na ang bumipirma ay abogado. Clear na po. Siguraduhin. Ang dami natin natutunan. Ang daming Grabe. learnings, grabe. Pero kulang yung nakakatuwa. oras natin Lagi talaga. naman ganun eh. Diba? Pero Kailan dami kasi nakakasarapan usapin eh. Pero maganda yung suggestion ni attorney yung Isa-isahin Laden Law. natin yung mga... Kasi malawak, no? Napakalawak kung Tama. pwedeng pag-usapan at Siguro pwede ito mga, natin mga ibahagi. kaibigan, ito yung panimula, no? Nakita natin na ang daming diskusyon, ang daming Yes, palang yes. possible topics. Kaya all over yung topic, no? Talon dito, talon dyan, usapin ng informal settlers, biglang usapin ng notaryo, biglang usapin ng kung ano-ano pa. Siguro sa mga susunod Sobrang na pagkakataon, lawak, no? i-ano natin, no? I-focus natin sa isang topic, tapos yung lahat ng yung topic na yun lang yung pag-uusapan natin para mas Mahirapan tayo mag-focus. Alam mo bakit? Dahil maraming friends eh. yung dapat sa mga friends niya, yun muna itatanong tungkol sa topic na yan. Kasi habang lumalayo yung usapan natin, Feeling ko, Para maging structured din siya at para mas makatulong tayo sa ibang tao na Tama. nakikinig or nanonood ng ating podcast. yes, tama. Feeling ko pag yung mga friends ni Sir Bong ang magtatanong dito, manghihinga na si attorney ng TF. I mean ng PF, professional fee. Pero attorney, thank you. Grabe. Yan ay
libreng konsulta. konsulta, no? Yung mga diniscuss ni attorney, kaya ang daming questions dito na naka-ready kami. Actually, nasagot na niya lahat. Yung mga sana mapanood to ng mga nag-comment at di lang basta makakomment lang. Kasi lahat ng binanggit dito ay nasagot na niya talaga. Kayo na po ang bahala, in what sense. Hindi naman namin isusubo lahat ng impormasyon sa inyo para kami pa yung mag-intindi. Kayo na po. So, yung base lang po talaga dito is, pwede ba maangkin ng squatter or ng informal settler ang property na titled na? Hindi. Siyempre, hindi pwede. At kahit hindi yan title, kung alam naman nila sa sarili nila kung kung kanila ba talaga yun o hindi. Alam nyo yan sa sarili nyo eh. So, huwag natin angkinin. Yung kanilang, dito na kami mabubuhay card. Dito kami nabuhay card, dito kami mamatay card. Kaya nga nandito na tayo para mag-educate sa karamihan, di ba, attorney? Tsaka kung meron kayong mga gustong linawin, siguro makikita nyo naman yung pangalan ko sa Facebook or sa anumang social media. Bakit kayo magtanong? Hindi naman masama magtanong. Kagaya rin po na sinabi ko, lumapit tayo sa mga ahensya na tutulong sa atin. Pwede po kayo lumapit sa komisyon sa mga karapatang pantao, sa mga legal office po ng inyong mga munisipyo o ng mga syudad. Magtanong tayo sa mga abogado. Sigurado ako, napakaraming abogado na willing na tumulong para mag-educate kung ano ba yung nararapat at hindi nararapat. Kung ano man yung napag-usapan natin dito ngayon, ito ay pauna lamang kasi napakalawak po ng usapin, kung meron kayong mga agam-agam o mga katanungan pa, huwag kayong mahiya na magtanong sa abogado, At ito yung purpose nagkakaroon ng conversation, Pero unfortunately, maraming mga tao na nagtatanong sa maling tao. Yan, tama. So, ang gusto ko sana, kung meron kayong katanungan, gusto nyong malinawan, willing kaming sagutin ng mga ito, At tingnan natin, kung paano pa kami makatutulong. Tama. Pero definitely, napakaraming mga abogado, lahat ng syudad, meron mga city legal office yan, or mga municipal legal office yan, pwede kayo lumapit sa kanila. Merong mga ahensya ng gobyerno, nandyan ang komisyon, sa karapatang pantao, nandyan ang public attorney's office. Let's ask the lawyer. Diba? Yes. Oo. Let's ask the expert. The right person. Ask the right person. Hindi yung titingnan natin, hahanap tayo ng sagot kung sino man. Base sa karanasan nila. Kasi iba-iba ang karanasan ng bawat tao. So, correct. Hindi yung mga inilahad namin dito, maaaring hindi lang ito yung konteksto ng karanasan nyo, di ba? Maaaring iba yung nararanasan nyo, maaaring iba din yung applicability ng laws sa inyo. Yes. Okay po? So, yun po ang aming disclaimer dito, kung meron kayong gustong bigyan linaw, magtanong kayo sa tamang tao. Yun, ganda ng At tamang asahan tao. nyo na hindi ito yung huling podcast natin, Ako actually po tinitingnan po na aking mga kaibigan dito yung mga komento, kaya nga ako nandito ngayon para bigyan kalinawan yung ilang mga komento na meron kayo. Kung makikita pa namin na may mga gusto kayong bigyan ng linaw, titingnan namin kung kaya ng aming panahon, ng aming resources para mas maka-educate ng tao, sana subaybayan niyo kami, like and subscribe. Like and subscribe. Treehouse, yan. Iniba ko na yung kasi iba nahihirapan hanapin. So, Treehouse Malolos, Facebook and YouTube. Treehouse Malolos, pati TikTok. Search nyo lang yan, makikita nyo doon yung podcast natin. At thank you so much, attorney. Dapat bawing-bawing si attorney. Bawing-bawi. Buti na lang pala, Char. Pero thank you po sa lahat. At attorney, maraming salamat sa time. Thank you po. At libreng oras ni attorney yan, almost 2 hours. O, kita mo, maraming salamat. At sa mga sumusubaybay sa Treehouse Podcast, maraming salamat po sa inyo. At excited pa kami kung ano yung maitutulong namin sa inyo. Tanong lang so. Kaya mag-like and subscribe kayo. I-follow nyo ang Treehouse Malolos Facebook page, ang aming YouTube channel, Ako po ay hindi Si attorney po, if you want to follow him, follow lang kayo sa Facebook niya, Aloy Ren Santos. Yan. Pero hindi naman kasi si attorney talaga na in public, but somehow, attorney, malay mo, sa susunod, ma-feel mo mag-content, kahit in general lang. Kasi most of the attorneys, intindihin din natin, is busy yan. Sobrang ang daming, yung inaalat nila yung energy nila sa tamang
platform. So to put into context na yung pag-uusap namin dito, nabuti nagkaroon ka ng oras. Kasi di ba, dapat ito po ay nung Thursday. tama din. Noong Thursday. No, unfortunately, Okay lang. Kasi, unfortunately, hindi ako nakarating nung Thursday. okay lang. At least sobrang bawing-bawi naman talaga. Attorney. So yun, maraming salamat po ulit sa mga sumusubaybay Treehouse Malolos. Once again, I'm Kowi. And I'm Sir Bong. And I'm Shit. And this is the Treehouse Podcast.